praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sigurado ko naman na lahat tayo gusto nating gumaling sa ating mga sakit. Gusto din natin humaba ang ating mga buhay. Gusto natin na araw-araw palagi tayong malakas at malusog. Pero anong dahilan ng ating panghihina? Bakit tayo'y nagkakasakit? Bakit umiiksi ang ating buhay? Dahil ba may virus? May bakterya? Dahil ba may kinakain ka na hindi mabuti at maganda? Maaari. Pero kadalasan, ang dahilan ng mga problema natin sa buhay ay ang ating pag-aalala. Mga kapatid, hindi naman natin kailangan mag-alala dahil meron tayong isang mapagmahal na Diyos. Meron tayong isang mabuting Panginoon. Meron tayong Diyos na nagkakaloob sa atin ng pagpapala araw-araw. Palagi nga nating dinadasal ang Ama namin. Di ba? Anong nakalagay, anong nakakabit sa panalangin ni Jesus? Bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Araw-araw tayo humihingi ng pagpapala sa Panginoon. Pero bakit araw-araw pa rin tayong natatakot at nangangamba? Yan ang kahinaan natin. Walang ibang naninira sa iyo kung hindi ikaw lamang. Kaya aminin natin itong ating pagkukulang, itong ating kasalanan sa Diyos. Tayo magpakumbaba, muli nating hilingin ang kanyang awa para minsan pa tayo'y palakasin niya sa pamagitan ng kanyang banal na katawan at dugo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, na pawang mahihina kapag iyong iniwanan, kaya naman kami lagi mong tulungan. Upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan, sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Joiada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga aseras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Huda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias, na anak ng saserdote, Joiada.
Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao. At sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinansan nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro, ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay aming tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway, ang aking utos ay di gagalang. Kung aking aral ay di pakikinggan, ang kautos ay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan, sila'y hahampasin sa ginawang sala, ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Tung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Walang makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mababagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya nagtitipon sa banga. Gayunman, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyong makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakaringal na mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ginagatong sa kalan ay dinaramitan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig nyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramitin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng iyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumikapan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay na ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong kailangan. Kaya wag ninyong ikakabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Pakisabihan nyo naman po yung mga katabi nyo, God is good. Sobra-sobra. Palakpakan po natin ang Diyos. May tanong lang po ako sa inyo. Kapag ba kumakain po kayo, kinakain nyo na rin po ba yung para sa susunod na araw? Hindi po, no? Ano pong mangyayari sa inyong katawan kapag kinakain mo na yung para sa susunod na buwan, susunod na taon, o susunod na linggo? May impatyo ka, di po ba? Magkakasakit ka. O baka, ikamatay mo pa. Di po ba? Kapag nag-aaral po kayo, yung mga estudyante dyan, pinag-aaralan mo na rin ba yung lesson para sa susunod na taon? Halimbawa, first year ka pa lang. Pero ngayon, pinag-aaralan mo na pati yung sa second year mo, third year mo. Ginagawa niyo ba yon? Hindi. Di po ba? Dahil sasakit ang ulo mo, baka malito ka, mapapagod ka. Kayo pong mga misis, kayo pong mga stay home, stay yung mga kabahayan. Kapag naglalaba po kayo, nilalabhan nyo na rin po ba yung damit na isusot nyo para sa susunod na buwan? Hindi po, no? Dahil hindi mo pa nasuot. Bakit mo lalabhan? Pero tingnan niyo po, no? Bakit pagdating sa ating mga problema, iba tayo? Masyado tayong advance, mag-isip. Bakit pilit natin dinadala ngayon yung pagsubok na hindi pa naman dumating? Bakit inaako natin yung mga suliranin ng bukas sa susunod na linggo, susunod na buwan, o sa susunod na taon? Kawawa naman tayo, di po ba? Magaan sana ang buhay. Pero tayo mismo,
pinapabigat natin ito. Amen? Hindi kasalanan ng ibang tao bakit hirap na hirap ka. Aminin mo. Kasalanan mo. Bakit naghihirap ka? Bakit bumibigat ang buhay mo? Nag-umpisa yan sa iyong pag-iisip. Amen? Most people suffer in their imagination than in their reality. Mas marami tayong iniiyakan sa ating isip kesa sa totoong nangyayari. Hindi ka pa nawalan ng trabaho, pero iniisip mo, nawalan ka na. Hindi pa naman nagkasakit ang anak mo, pero nangangamba ka, baka mangyari. Hindi pa naman bumagsak ang negosyo mo, pero iniisip mo nalugi ka na. Hindi pa dumating ang problema, pero pinapadaan mo na sa isip mo. At ang masakit, 2 beses po tayo nasasaktan o nahihirapan sa buhay. Ang unang beses, tayo'y nasasaktan pag iniisip natin yung mga pwedeng maging problema natin. Pero pangalawa, kapag dumating na talaga yung problema, diyan, nagdudusa na tayo. Kaya nga po, napakaganda ng sabi ng ating Panginoong Jesucristo, paalaala niya sa ating lahat. Do not worry about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. Each day has enough trouble of its own. Ang ganda po ng paalaala, ang ganda po ng sinabi ni Jesus sa atin. Hindi niya sinasabing ang buhay na ito ay walang problema. Hindi naman niya sinabi na magiging madali ang ating buhay. Ang sinasabi niya, may sapat na problema sa bawat araw. Ibig sabihin, isang araw lang muna. Isang problema lang muna sana. Huwag mong pagsasabay-sabayin. Amen? May maganda nga pong kasabihan, and it goes, God gives grace day by day, not year by year. Ang pagpapala, ang biyaya ng Diyos, bawat araw. Binibigay ng Diyos ang kanyang biyaya sa lahat ng pangangailangan natin sa araw na ito. Kapag dumating ang problema bukas, darating din ang biyaya bukas. Di ba? Kung maalala niyo po, nung nandun sa disyerto ang bayan ng Diyos, ang mga tao ng Israel. Araw-araw naman nagpapaulan ng tinapay, ng mana, ang Diyos para sa kanila. Wala pong mintis, pinakain sila ng Diyos. Walang araw na sila po ay nagutom. If God has provided then, what is the difference today? God will give you what you need today and every day. Amen? Kapatid, maniwala ka. Kapag dumating ang problema sa susunod na buwan, darating din ang biyaya sa susunod na buwan. Ang problema kasi natin, gusto natin yung biyaya para sa bukas. Gusto natin ngayon na, nasa atin na. Kaya nauubusan po tayo ng lakas minsan Mga kapatid, ito pong sekreto ng mahabang buhay. Tandaan niyo po, ang mag-alala ka, pero wag sobra-sobra. Saktong pag-aalala lang. Kasi kung wala kang inaalala, magiging pabaya ka. Amen? Yes, worry, but only for today. Do not worry much. Do not worry about tomorrow. Di pa naman dumarating Yung bukas, nasa kamay pa yan ng Diyos. Amen? God owns our tomorrow. Saktong responsibilidad lang. Pero sana naman, wag mong pasanin ang buong mundo. Saktong plano lang para sa bukas. Pero wag ka naman magiging alipin ng bukas. Tamang stress lang. Kailangan mo pa rin ang stress para bumuti ka. You need stress to grow. Tandaan niyo po yan. Tamang pag-aalala lang. Tamang pagod lang. Di ko alam kung naranasan nyo na yung, di ba? Katapos-tapos mong magtrabaho, pagka-uwi mo, handa na ang pagkain. Ang sarap kayang kumain pag ganon. Di po ba? Kailangan din natin ng problema. Huwag lang sobra-sobra. Amen? Dahil ang sobrang pag-aalala po, parang nakaupo ka sa rocking chair. Pagod na pagod kang gumagalaw, pero wala ka namang pinupuntahan. At alam niyo po, ang pag-aalala, hindi lang niya sinisira yung isip natin Sinisira din niya ang ating mga katawan, ang ating mga kalusugan. Hindi niyo ba napansin,
Kapag sobra kang worry, sobra kang nag-aalala, ano yung iyong nararanasan, nararamdaman? Umiikli ang pasensya mo. Palagi kang nakasimangot. Mabilis kang magalit. Nahihirapan kang matulog. Bumababa yung resistensya mo. At unti-unti nawawala yung iyong tuwa. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Ano yung itsura? Masaya ba? Kung hindi, baka nag-aalala na yan. Sabihan nyo nga po, don't worry much. Don't worry much. Because worrying is carrying tomorrow's load with today's strength. Yung lakas mo, parang ngayon. Huwag mong yan ibibigay dun sa wala pa. Hindi po nakakapagtaka bakit ang dami sa atin pagod na pagod. Kasi kapag nag-aalala ka, parang nauuna yung karwahe bago sa kabayo. Kapag nag-aalala ka, parang nauuna kang umiinom ng gamot na wala ka pa namang sakit. Kapag nag-aalala ka, parang nauuna kang umani, wala ka pa naman tinanim. At kapag nag-aalala ka, nauuna kang umiiyak kahit wala ka pa namang problema. Pero bakit po ba tayo nag-aalala? Ito ay dahil mahirap tayong magtiwala sa Diyos. Amen? Minsan, mas malaki pang tingin natin sa ating mga problema kaysa sa pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Kaya nga, pinapaalala sa atin ng Panginoong Jesucristo, tingnan niyo yung mga ibon sa himpapawid. Hindi nagtatanim ang mga ibon, hindi sila nag-aani, wala silang bodega, pero pinapakain sila palagi ng Diyos. Kung nga ang mga ibon, hindi sila pinapabayaan ng Panginoon, ikaw pa kaya na anak niya? Ikaw pa kaya na nilikha sa wangis at sa larawan ng Diyos? Kung mahalaga sa Diyos ang mga maya, mas mahalaga ka kaysa sa kanila. My dear friends, every day we have two choices. You can either be a warrior or you can be a worrier. Maaari kang maging isang matapang na mandirigma o pwede mong piliin maging alipin ka ng takot. Ang warrior, palaging nagtitiwala sa Diyos. Ang warrior, palaging nagtitiwala sa kanyang takot. Ang warrior, palagi niyang sinasabing, malaki man ang problema ko, mas malaki naman ang Diyos ko. Pero ang warrior, baliktad. Nasabi niya, malaki ang Diyos, pero mas malaki, mas matindi ang problema ko. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi marami po mga kasalanan nagsisimula sa takot. Tingnan niyo po, hindi ko alam kung napansin niyo. Bakit may mga tao sakim sa pera? Takot silang mawalan. Bakit mayroong mga tao nandaraya? Takot po sila na mabigo. Bakit mayroong mga tao napakayabang? Kasi takot po sila na hindi mapansin. Bakit may mga tao nagnanakaw pa? Takot silang maghirap. Bakit may mga tao na umiinom, nagbibisyo? Kasi takot silang makaranas ng hirap, ng hapdi sa kanilang pangangatawan. Maraming beses, ang ugat ng kasalanan ay hindi po kasamaan. Takot, isang ugat yan ng ating mga kasalanan. Kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ng Diyos, hahanap ka ng ibang paraan. Madalas, mali ang paraan na ating pinipili. Di po ba? Kaya nga, magandang tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Ano ba talagang aking kinakabahala? Bakit hirap na hirap akong magtiwala sa Diyos? May naitutulong ba sa akin ang sobrang pag-aalala? Ilang gabi ka nang hindi nakakatulog dahil sa iyong pag-aalala? Ilang taon ka na hindi masaya dahil sa iyong takot? Mga kapatid, tandaan po natin yung napakagandang turo ni Padre Pio. Ano yung paalaala ni Saint Padre Pio sa atin? Pray, hope, do not worry. Ang makakatulong sa iyo para hindi ka mag-alala, yung pagdarasal at pag-asa. Amen? Dahil wala pong tao ang humahaba ang buhay niya dahil sa pag-aalala. Pero ang pagtitiwala sa Diyos, yan ang nagbibigay ng kapayapaan at mahabang buhay. Basahin niyo man po ang Biblia. Yung mga nagtitiwala sa Diyos, mga nagmamahal sa Kanya, ang haba ng buhay. Abraham, Isaac, Jacob, tigpa 500 years, 1,000 years, 200 years ang kanilang buhay kasi hindi sila nag-alala. Pinaubaya nila lahat sa Diyos.
Kaya mga kapatid, tandaan nyo, kapag faithful ka, magiging peaceful ka. Kapag nagtitiwala ka, magkakaroon ka ng katahimikan. Kapag hawak mo ang kamay ng Diyos, hindi mo kailangan hawakan ang lahat ng problema ng mundo. Kaya ngayong araw, ibigay mo lang sa Diyos ang iyong mga takot at pangamba. Ibigay mo sa Diyos ang iyong bukas at matuto kang mabuhay sa biyaya ng kasalukuyan. Dahil maiksi lang po ang buhay, pero gugulin natin ang ating buhay sa pananampalataya. Dahil maiksi lang po ang buhay. Dahil iiksi lang ang iyong buhay kung gugulin mo sa pag-aalala. Mas mabuti, gugulin mo ang iyong buhay sa pagmamahal, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Kaya palagi po nating sabihin, lagi nating ipaalala sa atin, do not worry, be happy, and trust the Almighty. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga dukha at nangangailangan, naway makadama ng ating pagkalinga at pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi magambala ang ating mga isip sa mga bagay na hindi naman dapat na ipag-alala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, kami ay nananalig sa iyo. Huwag nawa naming ituon ang aming mga puso sa mga bagay na mundong ito, kundi sa iyong mapagmahal na pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, pagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ng umiral ay iyong likhain, siya'y sinugo mo para kami sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisin niya, iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, ilang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I never forget you. Stay with me, Lord, because I am weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang nariritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hinanyayaan ko po kayo na ilagay inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po natin dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any diseased areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name
of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, pray for us. Muli po, gusto kong magpasalamat sa ating mga bisita, ating mga followers na kasama natin ngayong Healing Mass. Palakpakan po natin sila. Thank you very much po. Sa mga gusto po na makatanggap ng blessed oil at makatanggap po ng anointing of the sick, ang ating pong misa every Saturday po dito sa parokya, 6:30 po ng umaga ay Healing Mass. Ako po ay nagpapahid ng langis para sa mga may sakit, mga may cancer, mga nagdadialysis, pati na rin po yung mga may depression, merong mga kinakabahan, hindi makatulog, iba-iba na po ang kanilang mga pinagdadaanan. Wala naman pong imposible pagdating sa Diyos. Dahil ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Mas malaki ang iyong paniniwala sa Diyos kaysa sa iyong paniniwala dyan sa iyong takot. Kung noon nagawa na ng Diyos that He has provided for the needs of His people, until now, He can provide for you. Pero tulungan mo din ang iyong sarili. Do not become a worrier. Become a warrior. At ano ang habilin ng ating Panginoon? Look at the birds of the sky. Look at the flowers in the fields. Therapeutic din po ang pagiging close sa nature, sa kalikasan. Subukan niyo po. Munta kayo sa park. Bumisita kayo sa zoo. O mainam, kung hindi po kayo allergic, kumuha po kayo ng alaga. Aso, pusa. Mababawasan yung mga inaalala nyo dyan sa inyong problema. Dahil ang mga pets, nakakapagpasaya po yan. Hindi po ba? Pansinin niyo po, pag masyado kang focus dyan sa iyong problema, bumibigat ka. Yan nga po yung itlog, bakit nabubugok? Pasensya na po dun sa term, ha? Ayaw lumabas eh. Di po ba? Nananatili lang doon sa loob. Ganyan yung nangyayari sa'yo. Kaya nga may pressure ka. Ayaw mong lumabas, ayaw mong ilabas, ayaw mong sabihin sa Diyos. Please, my dear friends, do not worry because tomorrow is already at the hand of God. Kung ano man yung problema na binigay ng Diyos sa'yo, meron din siyang binibigay na pagpapala. Saktong pag-aalala lang, saktong stress lang, kailangan mo din ang problemang yan. Kung mabigo ka, okay lang. Matuto ka sa kabiguan na yan. Dahil ang fertilizer ng ating tagumpay ay pag tayo natututo sa ating mga pagkakamali. Amen? Nothing can make you grow faster than your failures. Okay lang yan. Kung man ikaw ay nagtagumpay, kung man ikaw ay nagwagi, pasalamat ka. Kung nabigo ka, okay lang yan. Kasi meron tinuturo ang Diyos palagi sa iyo. Kaya nga, mas maganda bago ka mag-alala, tingnan mo yung mga hinahabili ng Diyos sa iyo. Tingnan mo ang mga ibon. Malaya sila, di sila nagtatrabaho, di sila napapabayaan. Tignan mo mga bulaklak, pagkaganda-ganda, hindi rin nagtatrabaho, pero hindi pinapabayaan ng Diyos. Look at what God has made and trust God is doing something in your life. Maniwala ka at ipahayag mo. Sabi mo sa sarili mo, do not worry, be happy, and trust always the Almighty. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na.
Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sakit.